Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Holin. Ikatatlong tagpo. Pakinggan natin. Iboy! Iboy! Sali ka na! Para makabawi naman kami sa iyo kahapon. Tinalo mo kami kahapon eh. Sambit na mga kalaro ko. Kaya nga, Iboy, sali ka. Saka, baka nakachamba ka lang kahapon eh. Sambit pa ng iba rito. Kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At naglapag agad ako ng aking itataya at sumali na sa laro. At ginamit ko na ang pamato na ginamit ko kahapon. Yung nakita ko sa likod bahay. At sa persan pa lamang ay ako ang naging pangatlo. Ang unang titira ay si Aping. Pangalawa, si Glenn. At saka ako na. At nang tumira ang mga yun, ay wala silang natamaan. Nung ako na, pagkatira ko, ay nasargo ko agad ang mga taya sa gitna. 3 holin agad ang aking napalabas. Kung kaya't tumira muli ako. Pinatamaan ko naman ang pamato ni Aping. At ganun din kay Glenn. Sa pool. At parehas na walang kaaling-aling. At tinamaan ang mga pato nila. At kasunod nun, ay inubos ko na ang taya sa gitna. 5 ang kanilang holin. Biglang natamemi ang mga nagsasabing tsamba lang ang panalo ko kahapon. Ilang sandali pa ay may mga dumating na mga bata. Mukhang mga taga-dulo ang mga to. At kasama nila ang isa pang batang lalaki. Namumukaan ko siya. Medyo matangkad. Tama. Siya nga si Ramil. Siya ang hustler sa aming eskwelahan. Mukhang dumayo si Ramil sa aming lugar upang lumaban ng holin. Si Ramil. Andito na oh. Sasali yan. Sambit ng iba naming kalaro. oo, yung Ramil na yan. Diyan nalimas yung holin ko nung isang araw. Asintado yan eh. Dagdag pa ng iba. At totoong sinasabi ng ibang mga bata. Sapagkat tandang-tanda ko pa nung pinapanood kong lumaban yan si Ramil. Doon sa likod ng aming eskwelahan. Meron kaming nilalaroan doon. Yung tinatawag naming garden. Doon kami nagsasagukan ng pagtatanim. Ngunit sa garden na yun, yung bandang dulo nun, ay may patag na lupa lamang at wala pang nakatanim. At doon madalas naglalaro ng holin ang mga kaklase ko. At tuwing naglalaro ng holin, si Ramil ang madalas panalo doon. At minsan ay naisip ko na rin na sana ay maging kasing galing ako ni Ramil sa paghuhulin. Kaya nga lamang ay medyo may kahambugan yan si Ramil, lalo na kapag nananalo. At ilang sandali lamang ay sumali na nga si Ramil sa aming paglalaro. At dinamihan pa ang taya namin. Nagdagdag pa kami. Nang magsisimula ng laban, ay bigla kong narinig na tinatawag ako ni nanay. Kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang umuwi muna. Ang kapatid ko naman na si Arnel
na nanonood ng mga sandaling yun ay mapilit. Kuya, ako na magtutuloy ng laban mo. Umuwi ka na muna sa atin. Hinahanap ka ni nanay. Sambit pa ni Arnel. Kaya nga, Iboy. Yung kapatid mo muna ang palabanin mo. Sambit nila mata na nanonood din sa gilid. Yun din ang sinabi ng iba ko pang mga kalaro. Oo, si Arnel muna palabanin mo. Pagbalik mo, ikaw na ulit. Dagdag pa nila Glenn. Kung kaya't dahil dun, ay pumayag ako. O sige Arnel. Pero wag mo ipapatalo ha. Sambit ko pa. Oo kuya. Hindi ko to papatalo no. Magaling din ako. Saka isang laban lang ang gagawin ko. Pag natalo ako ng isang beses, aayaw na ako. Tugon ni Arnel. Kung kaya't naging kampante ako. At si Arnel na ang pinalaban ko. Pero pangtaya lamang ang ibinigay ko. At yung pamato ko ay naiwan sa akin. Matapos yun, ay agad akong umuwi sa bahay. Pagka-uwi ay pinagsampay ako ni nanay ng mga kumot na nilaban. May kabigatan din kasi ang mga kumot. At ako ang pangalawa sa panganay. Kung kaya't nagmadali akong gawin yun. Pagkatapos kong magsampay, ay pinabili pa ako ni nanay ng kusot. Nung mga panahon na yun, ang kusot ang panluto namin. Wala pa kaming LPG noon o gaas. O kahit di kuryenteng kalan. Kusot lang ang meron. Kaya inuna kong bilhin yun sapagkat walang maluluto si nanay kung wala kaming kusot. At habang bumibili ng kusot, ay wala akong ibang nasa isip kung hindi ang laban sa hulin. Nagmamadali ako. Pagkakuha ko ng isang sakong kusot, ay agad ko na yung pinasan sa aking balikat at nagmamadaling bumalik sa amin. Nang malapit na ako sa amin, ay may tumawag sa akin. Isa sa mga kaibigan ko. Pagtingin ko ay si Fidel. Iboy! Si Arnel lumalaban doon ah. Lumalaban pa kay Ramil. Ang galing nun. Ayun. Mukhang ubos na yung huli ng kapatid mo. Pinupugo lang ni Ramil. Sambit ni Fidel. Dahil doon ay bigla akong nataranta. Pinaubos na ni Arnel ang hulin ko. Bilisan mo, boy. Bilisan mo. Para ikaw na lumaban kay Ramil. Sambit pa ni Fidel. Kaya mong talunin yung si Ramil. Mayabang pa naman yun pag nananalo. Dagdag pa ni Fidel. Dahil doon ay iniuwi ko muna ang daladala kong kusot. At tinulungan na rin ako ni Fidel para mapabilis. Pagkalagay ko pa lamang ng kusot sa aming kusina sa likod bahay, ay agad akong nagtungo sa aming kwarto at kinuha sa ilalim ng papag ang iba ko pang hulin. Pagkakuha ko, ay kinapa ko ang aking bulsa upang ihanda na sa laban. Nang bigla akong magulat. Sapagkat hindi ko na makapa ang aking pamato. Kinapa pa ako muli at halos baliktarin ko na ang suot-suot kong shorts. Subalit wala talaga. Nawawala ang pamato ko. Boy! Lika na boy! Baka tapos na sila maglaban. Yakag pa sa akin ni Fidel na nasa labas ng bahay. Ako naman ay lalong nataranta. Hindi ko malaman kung nasaan ang aking pamato. Hindi ko na makita pa. Wala talaga sa bulsa ko. Baka nalaglag ko. Kaya't inisip ko muna kung saan ako dumaan kanina. At naalala ko na.
Dumaan ako sa likod bahay namin. Habang buhat-buhat ko yung kusot. May daanan din kasi doon patungo sa aming kusina. Dahil doon, ay nagbaka sakali ako na baka naroon nga nalaglag ang aking pamato. Ilang sandali pa, ay walang tigil sa kakatawag sa akin si Fidel. Boy! Boy! Di ka na! Baka wala nang holin si Arnel, ubos na. At saka aalis na yung si Ramil. Baka di na natin maabutan. Sigaw pa ni Fidel. Del, ikaw muna. Ikaw muna mauna. Sabihin mo, lalaban ako May hinahanap lang ako. Pero susunod ako, pangako. Tugon ko na lamang. At pagkasambit ko nun, ay nagpanakbo na si Fidel patungo sa akasya. Habang naghahanap-hanap ako sa likod bahay, ay naroroon din ang mga isinampay ko kanina. Ilang minuto nang lumilipas at naghahanap pa rin ako ng hulin at tila tumatagaktak na ang aking pawis at hindi ko pa rin makita ang aking pamato. Nang maya-maya pa, ay may napansin muli ako na parang may dumaan na maliit na bagay sa likuran ng nakasampay na puting kumot. Na parang may dumaan na maliit na bagay sa likuran ng nakasampay na puting kumot. Maliit na bagay lamang. Pero hindi naman ito daga sapagkat korting katawan ng tao ang nababanaag ko na nasa likuran ng puting kumot. Yun nga lamang, maliit. Naglalakad ito. At sa pagkakataong ito, ay hindi agad ito nawala. Napukaw nito ang aking atensyon. At unti-unti kong nakikita ang kanyang imahe habang nananatili siyang nasa likuran ng puting kumot. Para siyang isang maliit na tao. Nang napagtanto ko yun, bigla na lamang nangalisag ang aking mga balahibo. Bigla akong nakaramdam ng takot. Patakbo na ako nang marinig kong may tumawag sa aking pangalan. Rinig na rinig ko, ngunit maliit lamang ang kanyang boses. Dahil doon ay bahagya ako napalingon. Napatigil ako sa pagtakbo. At ilang sandali lamang ay may gumulong na isang bilog na bagay. At nagmula yun sa puting kumot na nakasampay. Ang bilog na bagay ay unti-unting naging holin. At doon ko napagtanto, iyon ang pamato ko. Napaharap muli ako kung nasaan ang holin. Dahan-dahang gumugulong ang holin patungo sa aking kinatatayuan. At dahil pamato ko yun, naisipan kong damputin na ito. At nang padampot na ako, ay parang may naririnig ako bumubungis-ngis mula dun sa likod ng kumot. Dahil dun, ay nanumbalik ang aking takot. Dahil dun ay naisipan kong umalis na lamang. Ngunit habang naroroon, ay nakikita ko pa rin at nababanaog ko pa rin ang imahe ng maliit na tao sa likod ng puting kumot. Ngunit maya-maya pa, ay may napansin pa ako na
may dumating pa na isang imahe. Isang maliit na tao pa na naglalakad. Kitang-kita ko ang mga anino nito. Nasa likod ng puting kumot na nakasampay. Ngunit, kumpara sa nakita kong maliit na tao kanina, ang bagong dating na ito ay nakasuot ito ng parang sombrero. Ngunit ang kanyang sombrero, patulis ang dulo. At banaag din sa anino nila na parang may patulis ang kanilang tenga at mahaba ang mga to. Naririnig ko pa ang maliliit na boses nila. Iboy, 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 kuhain mo na ang pamatong mo. Kuhain mo na. Sambit ng maliliit na boses. Halos umangat na ang mga buhok ko sa hindi ko maipaliwanag na bagay. Halo-halo, takot, kaba, nerbiyos, at kung ano-ano pa. Ngunit nasa harapan ko na ang pamato ko. Dadamputin ko ba o hindi? Noong mga sandaling yun, ay tila napakabagal ng oras. Parang hindi kumikilos ang paligid. At nananatili ang dalawang imahe na yun na nasa likod ng nakasampay na puting kumot. Kuhain mo na, Iboy. Kuhain mo na. Parang may bumubulong sa aking isipan. At agad ko namang naalala, si Arnel, yung kapatid ko. Matatalo na sa hulin. Naglalabo ang aking isipan. Ngunit agad kong dinampot ang hulin. Pagkakuha ko ng hulin, dali-dali na akong umikot at napatakbo na. At halos sumubasog pa ako sa pagtakbo. At agad-agad ay umalis ako sa likod bahay. At labo-labo ang aking nasa isipan. Hindi ko na alintana pa ang mga kusot na napunta sa katawan ko at sa damit ko. At wala na rin akong hugas-hugas pa. Tinakbo ko na ang patungo sa akasya kung saan sila naglalaro. Pagkadating ko dun, rinig ko na ang ingay ng mga nanunood. At totoo nga, ubos na ang holin na ibinigay ko kay Arnel kanina. At kitang-kita ko pa na nagtatawanan si Ramil at ang mga kasamahan nito habang tinatalo si Arnel sa larong holin. At halos maiyak-iyak na si Arnel sa inis dahil natatalo ito. Pagkadating ko dun ay nakita agad ako ni Fidel. O boy, bakit parang namumutla ka? Bungad sa akin ni Fidel. At hindi ko malaman ang isasagot kay Fidel nang biglang nagsalita ang mga bata ron. Namumutla yan si Iboy kasi si Ramil lang makakatapat niya. Biglang nagsigawan ang mga kasama ni Ramil. At sinabayan pa yon ng pagtawa. Pero imbis na mainis, ay bagyang nawala sa aking isipan ang aking nakita kanina. At medyo nabalik ako sa wisyo. Nawaglit sa aking isipan ang nakita ko sa aming likod bahay. At nang makita ko ng aking kapatid, ay nakaramdam ako ng pagkaawa. Sapagkat pakiramdam ko ay napapahiya na ito. Lalo pat kinakantsawan ng mga kasama ni Ramil. Dahil doon, ay ako nang pumalik kay Arnel. Kuya, sorry ang gagaling kasi nila eh. Pagsusumama pa ni Arnel sa akin. Iyaan mo na yun. Ako nang bahala. Hawakan mo na lang tong holin ko. Tugon ko. Huwag kang maglala, Nel. Babawiin ni Ibo yan. Sabit pa ni Fidel.
Nang bigla namang tumawa ang mga kasama ni Ramil sa sinabing yun ni Fidel. Ako naman ay tahimik lamang sapagkat bukod dun ay muling naalala ko ang nakita ko sa aming likod bahay. Hindi ko to rin malaman kung anong aking nakita. Yun bang tinatawag nilang duwende? Pagkasambit ko nun sa aking isipan, muling nangalisag ang aking mga balahibo. Parang natuyo ang aking labi. Oh, boy, tumatanga-tanga ka pa riyan. Persa na. Sigaw ng mga kasama ni Ramil, sabay tawanan. At nagsimula na nga ang persan. At sa persan pa lamang, ay ipinamalas na ni Ramil kung bakit siya ang hustler sa aming eskwelahan. Siya agad ang first. At pangatlo lamang ako natitira. Unang tira ni Ramil ay nilamas nito ang taya. Inubos niya. At hindi man lamang kami pinatira. Ganyan kagaling si Ramil. Sa sunod na laban, ay muling naging first si Ramil. At ako naman ay pang-apat lamang. Unang tira ni Ramil ay nasargo niya naman ang mga holen sa gitna at muling inubos ang mga taya. At sa pangalawang pagkakataon, hindi man lamang kami binigyan ng pagkakataon na makatira. Talagang hustler si Ramil, ano? Ang galing. Ang galing niya maghulen. Bulong-bulungan ng mga batang nanonood sa gilid. At dahil dun, ay pinilit kong ituon ang aking isipan sa laro. At dun ko pa lamang napagtanto na ibang pamato pala ang gamit ko at hindi ang aking pamato na nakita ko. Sa sunod na laban, ay naging first muli si Ramil at ako ay pangatlo sa titira, bagamat gamit ko na ang pamato ko. Pagkatira ni Ramil sa pagkakataong ito, ay wala siyang natamaan at wala din siyang napalabas na tayang holin sa gitna. Ang sunod na titira kay Ramil ay si Mata. Pagkatira niya, ay wala din siyang natamaan. Kung kaya't kasunod na ako. Pagkatira ko, ay nasargo ko ang mga taya sa gitna. At kasunod nun, ay tinangka ko lang patuin ang huli ni Ramil. Pagkapakawala ko ng hulin, sa pulang pamato ni Ramil, biglang natahimik ang mga kasama ni Ramil. Kasunod nun ay inubos ko ang taya sa gitna. Natahimik na ang mga kasama ni Ramil nang biglang may bumulong na isa sa mga kasamahan ni Ramil. Tsamba lang yan. Tsamba. Kaya pinagbigyan na lang ni Ramil eh. Sambit nito. At ang kaninang tahimik na mga kasama ni Ramil ay biglang nagtawanan muli. Ngunit hinayaan ko lamang ito. Sunod na laban ay naging first muli si Ramil. Subalit kagaya kanina, ay wala muli siyang natamaan. Dahil doon ay sunod na akong titira. Nang biglang nagsalita ang isa sa kasama ni Ramil. Asintahin mo nga, boy. Asintahin mo pamato ni Ramil. Mukhang nakatsamba ka lang kanina eh. Sambit pa ng mga to sa akin. Boy, huwag kang makinig sa kanila. Doon ka lang sa taya. Mas madali yun. Sigaw nila Fidel sa akin. Tama, kuya. Tama. Taya ka muna. Sambit ni Arnel. Dahil doon ay nagdalawang isip ako.
nang muling magsalita ang mga kasama ni Ramil. Sabi ko na tsamba lang yung kanina di ba? May si Iboy, duling yan Dagdag pa ng mga kasama ni Ramil. Nang marinig ko yun, ay nadala ko sa pambubuyo ng mga ito. At mula sa persan, ay inasinta ko ang pamato na sa tingin ko ay may 6 na dipa ang layo mula sa akin. Pilit ko itong inasinta. At habang nasa kaliwang daliri ko pa ang aking pamato, sinisipat kong maigi ang pamato ni Ramil. At saka ko na pinakawalan ang aking tira. Bahagya ko itong pinalobo. Nang biglang napatayo ang mga batang nanonood sa gilid at napasigaw si Arnel. Sapul! Sapul, kuya! Sapul! Sapul ang pamato ni Ramil! Walang tigil sa kakasigaw si Arnel. O ano ka ngayon? Duling ba? Duling ba yan? Biglang sambit pa ni Fidel sa mga kasama ni Ramil. Natamimi ang mga kasama ni Ramil. At kasunod nun, ay inubos ko na ang mga taya sa gitna. Nilimas ko. Biglang dumami ang mga nanonood sa paligid ng mga bata. Nagmistulang parang liga ng basketball sa dami ng nanonood ng mga bata. At ang mga sumunod na laban ay hindi na ako natalo pa sa labang yun. Inubos ko ang huli ng mga kalaban ko. At kasama dun, ang mga huli ng hustler na si Ramil. At nabawi ko rin ang mga huli na natalo mula kay Arnel. Si Iboy, isa ng hustler, sigaw ng mga bata. Iboy, hustler ka na. Tinalo mo si Ramil. Ubos pati pato. Sambit pa ni Fidel. Muling dumami ang hawak kong mga hulid. Kung kanina ay wala ng laman ang rabing alcohol na lagayan ko. Ngayon ay halos umaapaw na ang mga ito sa dami ng laman na hulin. At kagaya ng ginawa ko dati, nung naubos na ang mga hulin ng mga kalaban ko, lalo na yung hustler na si Ramil, ay nagpaagaw ako ng 2 dakot na hulin. Yun ay bilang balato ko sa lahat ng mga nakalaban ko. Ganon din sa mga nanonood. At pagkapaagaw ko, ay agad-agad ay tumakbo kami ni Arnel, kasama si Fidel. Sinamantala namin habang nagkakagulo ang mga bata sa pamumulot ng mga huli na pinaringgaw ko. Tuwang-tuwa kami magkapatid, kasama si Fidel. At pagkadating sa bahay namin, atat kaming 3, nabilangin ang mga napanalunan naming hulin. Ngunit wala pang kalahating oras ang lumipas, ay may tumatawag sa pangalan ko. Mula yun sa labas ng aming bakuran. Sino yun? Tanong ko. Agad tiningnan ni Arnel kung sinong tumatawag sa akin. Kuya, hinahanap ka nila Baldo. Nasa labas, kasama si Ona. Sambit ni Arnel sa akin. Bakit daw? Tanong ko. Sila Baldo at Ona ay mga kalaro din namin at mahilig din maghulin. Noong mga sandaling nun, ay nasa silong ako at binibilang namin ni Fidel ang mga napanalunan kong hulin. Kung kaya't mula sa aming silong, ay lumabas ako. Pagkadating ko sa aming bakod, Iboy, panalo ka kanina, tinalo mo si Ramil. Pabulato kaming hulin, sambit ng mga ito. Nang biglang sumagot naman si Arnel. Anong balato? Ang hirap kaya manalo. Lalo na laban kay Ramil. Hustler yun Mabuti pa Baldo. Bilhin mo na lang yung hulin. Mapera ka naman Dagdag pa ni Arnel. O sige. Tugon naman ni Baldo. Pero dapat mura lang
Yung kagaya kay Aling Maming na presyo. Tugon nila Baldo. At bagyang lumingon sa akin si Arnel at sakang umisi. Dahil doon ay nagsalita naman ako. O sige Baldo, kung yan ang gusto mo eh. Kung gusto mo, bilhin mo ang isang alcohol ko. Punong-puno yun ng hulin. Sa halagang 3 piso lamang. Dahil doon ay napatingin sa akin si Baldo. Ang mahal naman Iboy, 3 piso. Hindi yun mahal Baldo. Ang laman ng isang rabing alcohol ay nasa 100 piraso ng hulin. Ikinaaling Maming, 50 sentimos. Tapos 10 piraso lang. Kung doon ka bibili, ang 100 piraso ng mga hulin, aabot ng 10 piso. Ito, 3 piso lamang. Bukod pa riyan, dadagdagan ko pa yun. Balata ko sa inyo. Sambit ko pa kina Baldo. Ganun ba, Iboy? Mura nga. Kaya lang, 2 lang ang pera ko eh. 3 piso mo binibenta. Tugon pa ni Baldo. Hindi maghahati kayo ni Ona. Tapos hati din kayo sa mga hulin. Tugon ni Arnel. Oo nga no. Tugon naman ni Ona. Tama Baldo. Meron pa akong piso dito. Para 3 piso na. Pagsamahin natin pera natin. At hati tayo sa hulin. At ganun na nga ang nangyari. Ibinenta namin ang ibang hulin. Sa dami nito. At bukod kina Baldo at Ona, may mga bumili pa sa amin na mga bata rin. Ayos ba kuya? Ayos ba yung naisip ko? Bulong sa akin ni Arnel. Habang pangisi-ngisi pa ito. Natuwa ako sa ginawa ni Arnel. At dahil medyo maaga pa nga, hindi pa dapit hapon, at hindi pa dumarating si tatay. At dahil marami-rami ang napagbentahan ko, naisip ko na bumili ng halo-halo at ilibre si Arnel at ganun din si Fidel. Nagtungo kami kina Aling Karing sapagkat 1.50 lamang ang isang baso ng halo-halo sa kanila. Bumili ko nun. At doon namin kinain ng halo-halo. Tuwang-tuwa ako. At sa kabila ng mga ibinenta ko, ay maraming pa rin akong huli na natitira. Ang sarap kuya. Dapat dati ko pa naisip na ibenta yan eh. Sambit pa ni Arnel. Bukod pa riyan, bukod sa paglibre sa halo-halo, kina Arnel at Fidel, ay binilhan ko ng isang balot na tinapay na katol at Sputnik sina ate. Yun naman ang pasalubong ko sa kanila. Pagka-uwi ko, ay pinakita ko yung mga tinapay kay ate. Ba milagro Iboy ah. Bumili ka ng madaming tinapay ah. Bungad ni ate Gemma sa akin. Para sa inyo talaga yan ate. Sa inyo nila nanay. Sambit ko. Ate Gemma alam mo ba? Panalo si kuya kanina. Tinalo niya yung hustler na si Ramil. Yung taga-dulo. Hindi ba ate? Crush mo yun si Ramil. Crush mo yun eh, di ba? Gusto mo yun eh. Pang-asar pa ni Arnel. Anong crush ka dyan? Di ko nga kilala yun eh. Good kita dyan eh. Tugon ni ate Gemma. Nahaltang naiinis. Dahil doon ay tumawa lamang kami. At nagsalita muli ako. Ate, yung tinapay na yan, mula yan sa mga pinagbentahan namin ni Arnel ng mga hulin. At yan ang balato ko sa inyo, mga tinapay. Basta tirahan nyo lamang si nanay at tatay ah. Sambit ko pa sa mga kapatid ko. Nang biglang may napansin ng isa kong kapatid. Kuya Iboy, ano yung nasa kaliwang kamay mo? Parang may sugat ka. Pagkatingin ko, may gasgas nga ako sa kaliwang kamay. Hindi ko na napansin kanina siguro nung naglalaro ng hulin. At isa pa, maliit lang naman yung gasgas at mababaw lang, kung kaya't
Binaliwala ko lamang. Ayun ba? Wala yun. Huwag mong pansinin yun. Tugon ko na lang sa kapatid ko. At ganun nga ang ginawa namin ni Arnel. Tuwing hapon, lumalaban ako ng hulin. At ibinebenta ko ang sobra-sobra. Pinambibili namin ng tinapay kina ate. At sa iba ko pang mga kapatid. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Naglapag agad ako ng aking mga itataya. Sumali agad ako. At ginamit ko ang pamato na ginamit ko kahapon. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out sina Boss Augusto Billan. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. And happy birthday din po kay John Paul Harm. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout sa iyo. Happy birthday ulit. And shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po. Maraming salamat po.